Namili kami ng pang-carbonara para sa birthday namin. Kakauwi ko nga lang galing church kaya nagpapahinga muna ako. Hayahay na naman kasi ang buhay ko ngayon dahil day off na naman ni Mr. Nag-iisip nga ako kung ano bang magandang gawin ngayon. Natutulog nga ang batang makulit kaya si Mr. na lang muna ang kukulitin ko sa kusina. Napaka-busy na pala mag-opera ng isda para sa uulamin namin ngayong tanghalian. Pag nandito kasi siya sa bahay, siya ang nagluluto ng ulam namin araw-araw. Dito ko talaga napatunayan na masipag at responsable ang napangasawa ko. Hindi lang yon, mabait pa. O, ibigay mo na yung bonus mo sa akin ha. Naghiga-higa na nga lang muna ako dahil wala naman akong gagawin. Hindi naman na kailangan ni Mr. ng tulong sa kusina dahil kayang-kaya niya na yun. Fast forward ay aalis nga pala kami ngayon. Napag-isipan ko kasi na mamili na lang kami ng pang-carbonara para sa darating na birthday namin ni Mr. Pareho kasi October yung birthday namin ni Mr. 2 araw lang ang pagitan kaya pinagsasabay na lang namin. Para tipid, mindset ba? Mindset. Hindi naman na kami naghahanda ng marami ngayon, yung sakto lang ang kakainin namin. Family dinner lang naman with mga in-laws. Ayoko na rin kasing maghanda ng marami ngayon dahil birthday ko, luto ko rin. Imbis na fresh ako sa birthday ko na, mahagard na ng taani oy. Nandito na nga kami kila Buntong Hininga kung saan kami bibili ng pang-carbonara. Medyo mura kasi ang mga bilihin dito. Kaya sa tuwing mag-grocery talaga ako ay dito ako namimili. Nagkataon lang na pang-carbonara lang ang bibilihin ko ngayon dahil nakapag-grocery na ako nakaraan. Syempre kay wala na ko'y kwarta. Paborito ko kasi yung carbonara kaya carbonara yung naisip kong iluto ko. Nung nagtatrabaho pa kasi ako sa catering, doon ko to unang natikman. Ay grabe, ang sarap. Kaya talaga nagpaturo ako sa tagaluto doon kung paano ito gawin at kung anong mga ingredients ang bibilihin ko. Tinatawagan ko pa nga siya noon kung paano ko ito iluto. Pero ngayon, mas masarap na ako sa kanya magluto. Charis! Nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil bago ako mag-asawa ay tinuruan niya muna ako magluto. Dati nga, ultimo pagsaing pa, hindi ako marunong. Natatakot kasi ako noon na kapag dumating na yung panahon na mag-aasawa na ako ay wala man lang akong kaalam-alam sa pagluluto. Mabuti na lang din talaga at hindi maarte si Mr. pagdating sa pagkain. Napakaswerte ko talaga sa asawa ko kasi hindi siya sakit sa ulo. Ako pa nga siguro yung nagpapasakit sa ulo niya at baka nagsisisi na siya. Ang advance ko nga noon mag-isip nung bago pa lang kami mag-asawa. Ang iniisip ko kasi ay baka gawin akong katulong. Pero mali pala yung iniisip ko, parang bumaliktad yung mundo. Pag uwi ko kasi galing trabaho ay nakapagluto na siya at nakapaghain ng pagkain. Talagang inilaan ako ni Lord sa tamang tao. Aww. Natapos na akong kumuha ng mga bilihin ko kaya nandito na ako sa counter. Fast forward ay nakauwi na nga kami dito sa bahay. Inayos ko na nga yung mga pinamili ko para maging malinis naman tingnan dito sa lagayan. Diyan ko nga lang nilalagay yung mga pinamili ko dahil pag sa loob pa ng kabinet ay hindi ko to abot. Hays, ang hirap talaga pag kinulang ka sa height. Ito pa nga ang part na gustong-gusto kong gawin yung mag-display ng mga pinamili ko. Natutuwa kasi ako kapag meron akong dinidisplay lalo na kung marami ito. Ganito na nga kasi yung mga gusto kong gawin simula may asawa na ako. Tapos yung mga cravings ko kapag mamimili kami ay yung mga gamit na sa kusina. Oh, alam ko, ikaw din ganito. Fast forward ay nakapag-ayos na nga ako at binubombahan ko na tong number balloon. Magpapapicture kasi ako sa asawa ko kaya sinabihan ko na siya. Sinabihan ko rin siya na ayusin na magpicture para hindi ako mainis. Napakabilis nga ng panahon ngayon at mag 28 years old na ako. 2 taon na nga lang at 30 na. At yun lang for today's video. Bye!